San Lazaro Hospital, nagtayo daw po ng Leptospirosis Express Tent dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyenteng may leptospirosis. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Para ma-accommodate pa mga dadating na pasyente ng leptospirosis, nagtayo na ng karagdagang makeshift tent o Lepto Express Tent ang San Lazaro Hospital sa kanilang compound. Dagdag pasilidad yan para mapabilis ang pag-access at pag-asikaso sa mga pasyente lalo na't patuloy na binabantayan ang pagdami ng mga kaso. Yan lamang itong mga tent na ito na nasa aking likuran na nandito sa compound ng San Lazaro Hospital ang itinayo na para madagdagan yung ma-accommodate ng mga pasyente ng leptospirosis. Ayon sa pamunuan ng ospital at ng Department of Health, handa naman sila sa posibleng dagsa pa ng mga pasyente ng leptospirosis sa mga susunod na araw dahil mas palalakasin pa raw nila yung referral system at makapunta sa mga ospital yung mga pasyente. Ayon kay Acting DOH Secretary Edwin Mercado, San Lazaro may pinakamaraming leptospirosis cases kaya nagpadala na rin ng augmentation ang ilang kalapit na ospital. Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH. Kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. Nagpadala po ng augmentation ang Jose Reyes Medical Center, pati po ang Fabella Medical Center. Bukod sa dagdag na manpower at pasilidad, sinabi ng DOH na may sapat pa ring pasilidad na magagamit sakaling patuloy na dumami ang mga pasyente. So ngayon po ay may sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available at tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround ng ating mga pasyente. Sa datos ng San Lazaro Hospital, as of August 27, nasa 155 ang kabuuang leptospirosis inpatients. 4 na po mga bagong admission, sabang 28 naman ang nakapag-discharge. Sa 155 na naka-admit, 124 o 80% ay mga adult at 31 o 20% naman ang pediatric patients. Samantala, hindi lamang sa mga DOH hospital nakikipag-ugnayan ng mga health officials para matugunan ng pagdami ng mga pasyente. May koordinasyon na rin sa ospital ng local government units para sa mga pasyenteng hindi na kailangan ng magtagal sa pagkaka-admit at kailangan na lamang tapusin ang kanilang antibiotics. So kami po ay nag-coordinate din sa iba pang mga hospitals. Apart from DOH po, may pag-uusap na tayo ng LGU hospitals. So kagaya po dito, ang tawag namin step down. Kapag po ang kailangan na lang naman ay completion ng antibiotics, ay may agreement na po kay Gat Andres Bonifacio at saka sa Hospital na Maynila. Kung susuriin naman ang kabuang datos simula Enero 1, umabot na sa 325 ang kabuang leptospirosis admission sa San Lazaro Hospital. Ayon sa mga health officials, mahalaga agarang pagpapatingin dahil maaring mabilis na lumala ang leptospirosis lalo na sa mga paulit-ulit na nalulusong sa baha. Hinikayat na mga nakaranas ng mga sintomas na agad na magpatingin at huwag hintaying umabot sa severe stage ang kanilang kalagayan. Kasi ang importante lang dito na yung may mga sintomas, magpunta ka agad sa hospital para hindi darating doon na pagdating nila severe na kasi mataas din ang mortality niyan pag severe, no? Maski bata ka pa, but if you are already in the severe stage of the leptospirosis, mataas ang chance na you'll have complications and can also die. Erlo Bringas para sa 100% Balita.